Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse once again. Thank you for joining me today. Welcome to my small channel. Sana doon sa mga ngayon lang nakapasyal dito sa channel ko, kindly subscribe and kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Meron po tayong gustong bigyan ng reaction. Ito yung nangyari or nagaganap pa. Nangyayari kasalukuyan diyan sa Kongreso na hearing. At ito ay ginagawa ng TRICOM. Bali, 3 committees ito na magkakasama. Pero ang gusto nating bigyan ng reaction dito, unang-una, yung 40 or 40 something na mga identified na sinasabi nila na mga DDS vloggers ay hindi dumating. Kahit isa po yata ay walang dumating. At lumalabas, according to Congresswoman Franz Castro, ay pumunta sa Supreme Court ang grupo na to. Of course, merong advice siguro dito si Harry Roque dahil lumabas yata sa kanyang tawag dito, social media account, na siya ang nagbalita na nandun nga daw sa Supreme Court ang grupo na to at yun na nga, hindi na sila nagpakita sa Kongreso para doon maging resource persons doon sa nangyayaring hearing. At siyempre, ang Kongreso rito, ang TRICOM particularly, ay may gagawing aksyon para ma-compel or mapilit ang grupo na to na sumipot sa hearing na yan sa TRICOM. Sa tingin ko naman, kung pipilitin talaga ng Kongreso, ng TRICOM, na papuntahin yan sa hearing, marami dyan na mapipilitang sumipot unless meron silang hinihingi nga na tinatawag na certiorari at kung sila ay pagbibigyan ng Supreme Court, wala na magagawa siguro ang Kongreso. Pero, ganun pa man, siyempre, gagawa ng aksyon ang TRICOM para pilitin ang mga ito na umattend. Of course, ang certiorari na hinihiling nila sa Korte Suprema ay humihingi sila ng opinion kung tama ba o wala bang violation sa kanilang rights ang i-compel sila na mag-attend ng hearing diyan sa Kongreso. Yun po ang hinihiling nilang certiorari diyan sa Supreme Court. Kumbaga, dumulog sila sa higher court. Of course, co-equal body ng ng system sa gobyerno, ang Supreme Court at ang Kongreso. At co-equal din nila yung executive branch ng ating gobyerno. So, since hindi nila gusto yung pilitin sila or i-invite sila para mag-testify or maging resource persons diyan sa Kongreso, pumunta sila sa Supreme Court para Supreme Court ang magsabi na po pwede na huwag nilang siputin ang hiling ng Kongreso na sila ay pumunta diyan para maging witnesses, maging resource person. So yun po ang certiorari na dinudulog ng grupo na yan sa Supreme Court. Ngayon, isa pang issue na gusto natin i-tackle dyan ay yung tila pambabraso, konting issue na personal na inilabas ni Congressman Marcoleta against Attorney Ricky Tumutorgo o itong si ating kakilalang vlogger na si Enzo Recto. So, lumalabas na itong si Congressman Marcoleta ay may baong-baong bala.
Ito yung tungkol doon sa isang vlog ni Attorney Enzo na tinawag niyang mandilin lang si, si Congressman Marcoleta. Meron siyang vlog doon na sinasabing hindi ko na alam exactly yung title, pero meron siyang binabanggit doon na wag magpapalin lang at medyo makulay yung kanilang sagutan. Ang issue kasi ni Marcoleta, ni Congressman Marcoleta, ay yung pagsasabi ni Enzo Recto na wag palilin lang dito kay Congressman Marcoleta. Nung ito ay, ang issue ito ay tungkol doon sa pagdalaw ni Congressman Marcoleta doon sa Naga at pumunta doon sa bahay ni Leni Robredo at nakipagkamayan pa. So, merong issue si Attorney Enzo Tumotorgo or si Enzo Recto na sinasabi niya nga na ito ay panlilin lang at ito ay kanyang opinyon. Na pinipilit naman itong si Marcoleta na isubstantiate or ipaliwanag ni Attorney Ricky Tumotorgo yung sinasabi niyang panlilin lang. Pinipilit ni Marcoleta na nasaan daw ang panlilin lang doon. Doon sa pagpunta niya sa Naga, pakikipagkamay at paglagay niya ng post na mayroon siyang mga sinabi tungkol doon sa unity, yung pagpunta niya roon sa lugar ni Leni Robredo. Pero naman, hindi ba pambubuli naman yan, Mr. Congressman? Iyaan ay malinaw na opinyon ng isang tao. Anybody has the right to his own opinion. Na hindi niya na kailangan magpaliwanag. Bakit pa kailangan isubstantiate ni Enzo Recto yung sinasabi niyang opinion niya? Opinion nga eh. Meron ka pa idinagdag doon, sabi mo, pinutol lang ni Attorney Enzo yung kanyang sinasabi nung nagpapaliwanag siya at idinugtong mo yung tungkol sa ABS-CBN at sinabi mo daw doon at sinabi mo na mayabang ka. Ang sabi raw ni Attorney Enzo na mayabang ka. Again, yun ang opinion niya eh. Na ang dating sa kanya, mayabang ka. Eh ano na ngayon? Hihingian mo na naman ng paliwanag tungkol sa sinabing mayabang ka? Hinahanapan mo siya ng explanation tungkol sa kaso ng ABS-CBN, tungkol sa mga detalye. Ano naman ang kinalaman nun sa hearing? Yung tungkol sa ABS-CBN. Bakit kailangan magpaliwanag si Attorney Enzo tungkol doon sa mga nalalaman mo na hindi alam ni Attorney Enzo tungkol sa ABS-CBN case? Gusto mo lang hiyain si Attorney Enzo. Buti na lang hindi ka sinakyan ni Attorney Enzo at Attorney Enzo stood his ground at pinanindigan niya yung kanyang mga opinyon. Bakit kailangan niya ipaliwanag yung tungkol sa kaso? Siyempre mas alam mo yun. Nag-research ka eh. Dahil ikaw ang nag-prosecute ng kaso na yan para matanggalan sila ng franchise. Ikaw ang may kinalaman dyan, pinag-aralan mo yan. Bakit naman pag-aaralan ni Attorney Enzo yan? Hindi dahil sa sinabing mayabang ka, kailangan ng i-research ni Attorney Enzo yung tungkol sa kaso na yan, lahat ng detalye, para sagutin ka. Again, yung sinasabi niyang mayabang ka, opinion niya, yun. Parang ano yan eh, parang sinabihan ka. Bawa ko, or ikaw, sinabihan ka niya. Ang pangit mo, Attorney Marcoleta. Sasabihin mo ba kay Attorney Enzo? Hindi, paliwanag mo paano ako naging pangit. Ganun ba yun? Hindi ba ang sasagot lang naman ni Attorney Enzo dyan? Manalamin ka na lang. Para alam mo yung sagot.
doon sa sinabi kong pangit ka. Di ba? Parang ganun lang yan. Ang isang opinion ay opinion na hindi kailangang ipaliwanag. Sinasabi ba, i-substantiate? Nangaharas ka lang kung ganun. Inaharas mo yung mama doon sa teritoryo nyo. Mabuti na lang at hindi ka dyan chairman. Hindi ka chairman, hindi ka rin member ng committee. Nakita mo, ang bilis-bilis mo magsabi, you're citing him in contempt. Mabuti na lang, hindi mo committee yan. Kundi nakulong yung mama dahil lang sa opinion niya. Papakulong mo ang tao dahil nagsabi siya ng kanyang opinion. Mabuti na lang, hindi nangyari yan. At bilib ako kay Atty. Enzo na hindi siya nag-apologize, pinanindigan niya na yun ay opinion. Tama yun. Kahit ako ay hindi abogado, siyempre mas alam ni Atty. Enzo yan. Very good yan, sagot niya na I'm sorry, hindi ako mag-apologize. Yan ay opinion ko. Palakpakan kay Atty. Enzo. Gusto mong brasuhin gusto mong ibuli yung tao Pero si Atty. Enzo napaka-cool at mabait na tao. Makikita niyo naman na mabait na tao. Kaya Atty. Enzo, saludo ako sa iyo at malay mo, isa na rin niya sa makakatulong sa candidacy mo. Diyan sa bunyog mo. Dahil sa ginawang pambubuli sa iyo, mapapag-usapan ka at kaming mga nandito sa social media, kahit papano, ay makatulong dyan sa candidacy mo at magkaroon kami ng representative dyan sa Kongreso. At lalo natin patibayin yung ating stand bilang mga vloggers o itong mga creators dito sa social media. Kaya Atty. Tumutorgo, Atty. Ricky Tumutorgo, bilib ako sa iyo at pinanindigan mo yung opinion mo na sinasabi mo at hindi ka nag-apologize diyan sa congressman na gusto kang ibuli. You are within your rights para magsalita na nasa tama ka. At hindi kailangan talaga ipaliwanag ang isang opinion. Kung yan ang opinion mo, entitled ka dyan. Anybody is entitled to his own opinion. Kaya, keep it up. Very good ang iyong performance sa Kongreso. Wala kang dapat ikahiya. You did well at suportado ka ng mga taong naandi dito sa gawaing ito sa social media. Mabuti na lang, hindi ka nag-apologize yan. Dahil hindi rin namin gusto yung ginawa sa'yo ni Congressman Marcoleta. Porke ba sila ay congressman? Ganyan-ganyan na lang ang gagawin nila sa mga katulad natin na mga nandito sa pagbablog. Tandaan nyo, Congressman Marcoleta, kayo ay public servant. Tandaan nyo yan. Kayo ay pasweldo ng taong bayan. Ang sinasabi mo nga, ikaw rin naman nagsabi na huwag kayong balat sibuyas. Dyan, nagiging balat sibuyas ka na. Opinyon ng mama yan Opinyon ng tao yan. Wala ka nang pakialam dun. Huwag mo hingian ng apology ang taong nagsasabi ng opinyon niya. Wala kang karapatang manghingi ng apology sa tao na nagsasabi lang ng kanyang opinyon. Ang dami nyo dyan, mga bully sa Kongreso. Of course, hindi sila Dan Fernandez ang kasama dyan. Merong mga iba-iba dyan. At isa ka na dyan na you are throwing your weight around. Sinisindak nyo yung inyong mga resource persons dyan. Pag hindi nyo nagugustuhan ng sagot, iko-contempt nyo agad. Kita mo yung ginawa mo kay Atty. Tumutorgo. Iko-contempt mo agad dahil hindi mo nagustuhan na ayaw niya mag-apologize. Public servant ka.
Huwag kang ganyan, Mr. Marcoleta. Hanggang hindi ka minumura, hindi ka binabastos, huwag kang masyadong balat sibuyas. Napakagalang naman yan si Atty. Tumutolgo, hindi naman bastos na tao yan. Pero may karapatan siya magsabi ng kanyang opinion. Entitled siya sa kanyang opinion. At wala ka nang pakialam doon, wala kang karapatan humingi ng paliwanag, wala kang karapatang humingi ng apology galing kay Enzo Recto. So yan lang muna mga kababayan, mga kapatid. At saludo again ako kay Enzo Recto sa kanyang paninindigan at hindi siya nagpabuli sa isang public servant na nagngangalang Marcoleta. Thank you so much, ladies and gentlemen. At please subscribe at please hit the notification bell para dun sa mga bago lang dito. At like na rin at you might want to share this vlog sa ating ibang mga kaibigan at kakilala at mga kamag-anak. Thank you so much at magkita-kita po tayong muli.